Ang kainaman po sa selective post-emergence na ito ay pinipili lamang niya po yung mga damo na dapat niyang patayin at iniiwan niya po na hindi nasasaktan o naapektuhan ang ating mga palay. Magandang araw po muli mga kabagis, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ang pagkukwentuhan po uli natin ay tungkol po sa mga pamatay uli ng damo sa ating mga palay. Ito po yung mga damo na maaari pong nagkakaedad ng 20 araw o pataas. At meron po tayong maraming gamot po tayong ginagamit para po sa pagpuksa po ng mga damong ito. Subalit ngayon po ay ang ibabahagi ko lamang ay ang ilan po sa mga karaniwang ginagamit, lalo na po partikular dito po sa aming lugar, ang mga ginagamit po namin pamatay damo sa amin pong mga palayan. Disclaimer po mga kabagis, muli po ay aking iniuulit na ako po ay hindi eksperto sa larangan ng pagsasaka at higit po sa lahat ay wala rin po akong mataas na pinag-aralan kaugnay po sa larangan ng agrikultura. Subalit po ang aking ibabahagi ay ayon lamang po sa aking mga karanasan bilang isang magsasaka at ang ilan po ay bahagi po ng aking mga sariling pananaliksik. Ayun po mga kabagis, tulad po ng ating mga nalalaman ay marami po tayong mga uri ng pamatay damo na karaniwan po natin ginagamit sa ating mga sakahan. Kabilang na po rito yung Rice Star, yung pong cleanser, meron din po tayong tinatawag na yung Frontier, Piancor, Top Shot, Paisero at marami pa pong iba. Yung pong mga nabanggit ko pong gamot na pamatay damo, ay yun po yung mga kalimitang ginagamit po natin na ang palay ay nagkakaedad na ng 20 araw pataas. Ngayon po, ang ibabahagi ko po sa inyo mga kabagis ay ito pong Rice Star at saka po itong cleanser. Unahin po natin mga kabagis ang Rice Star. Ang Rice Star po ay selective post-emergence herbicide. Ang kainaman po sa selective post-emergence na ito ay pinipili lamang niya po yung mga damo na dapat niyang patayin at iniiwan niya po na hindi nasasaktan o naapektuhan ang ating mga palay. At ito po ay napakahusay na pangkontrol ng mga annual grasses. Ang annual grasses po ay yung mga kalimitang tumutubo tuwing sasapit po yung pag-uulan o panahon ng tag-ulan. Kung hindi po ako nagkakamali ay kabilang po rito yung damong telebisyon, trigo, pulang puwet, palay maya, at saka po yung tinatawag nating mais-maisan. At mayroon po itong active ingredients na phenoxypropietyl. Ang timing of application po nito ay maaari po nating i-spray ng simula 15 araw hanggang 30 araw pagkatapos po ang pagkatanim ng palay o pagkasabog tanim. At sa isang ektarya po ay sasapat na po ang kalahating litro ng Rice Star. Ang dosage naman po sa pag-apply po nito ay 50 ml per 16 liter knapsack. Ang kasunod naman po niyan ay itong Cleanser 100 EC. Ang Cleanser 100 EC po ay isang uri ng post-emergence herbicide. At ang Cleanser po ay may active ingredient na cyhalophop-butyl. Ang kagandahan po rito sa Cleanser, ito po ay malamig sa palay. Rain-fast herbicide din po ito at may systemic activity na mabilis manuot sa katawan ng mga halaman, kaya kahit po mabasa ng ulan o mabuhusan ng ulan ay hindi po basta-basta mahuhugasan ang na-spray ng cleanser. Ang kagandahan din po nitong cleanser ay pwede mo na siyang i-spray sa edad na 18 araw pagkatapos magsabog or magtanim at pwede rin hanggang 60 araw bago ang pag-aani. Ang kagandahan din po nitong cleanser sa panahon ng pag-i-spray, kahit po mayroong tubig o tuyo man ng iyong palayan, ay pwede mong i-spray ang Cleanser 100 EC. At ang takal naman po nito ay 10 kutsara sa bawat isang tank load or 100 ml sa bawat isang 16 liters na knapsack sprayer. At sa loob po ng 4 na araw ay makikita mo na po ang resulta ng pagkaka-spray mo ng pamatay damo sa iyong palayan. Hindi po basta-basta maninilaw yung damo na na-spray ng cleanser. Subukan nyo pong bunutin yung damo na na-spray ng cleanser at makikita nyo po na maiiwan yung pinakaugat ng damo
at mabubunot lang po yung pinakapuno niya. Makikita nyo po na bulok yung puno ng damo. Ayun po mga kabagis, inuulit ko po, para po sa mas napakabisang resulta ay napakahalaga po ng timing sa pag-spray at dosage po ng gamot na ating i-spray. Para po sa mas accurate na resulta ng ating pag-spray ay lagi po nating titingnan at susundin ang nakadikit na label dyan sa likod ng ating botelya man yan o lata. Kayo po mga kabagis, ano po ang ginagamit nyong gamot o ginagamit nyong pamamaraan sa ganito pong edad ng damo? Paki-comment naman po sa ibaba para po meron din po kaming mga idea mga kabagis. At muli po mga kabagis, pinapaalala ko, akin pong muling inuulit, ang inyong pong lingkod ay hindi po eksperto sa larangan ng pagsasaka. Ang akin pong ibinahagi ay batay lamang po sa aking eksperyensya bilang isang magsasaka. O paano po mga kabagis, hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa uulitin po, ingat po tayong lahat. Stay safe po. God bless po mga kabagis.